GMRC 5, Quarter 3, Week 7. Pag-iingat sa kapaligiran kasama ang kapwa bilang pag-iwas sa sakuna. Revise K-12 curriculum with me, teacher, KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-iingat sa kapaligiran kasama ang kapwa bilang pag-iwas sa sakuna. Mga layunin. Una, nailalarawan ang mga paraan ng pag-iingat sa kapaligiran kasama ang kapwa bilang pag-iwas sa sakuna. Pangalawa, naipaliliwanag na ang pag-iingat sa kapaligiran kasama ang kapwa bilang pag-iwas sa sakuna ay pagtitiyak ng kaligtasan ng lahat upang ingatan ang buhay, ari-arian at lahat ng nakapaligid dito. At pangatlo, naisa sa kilos ang mga paraan ng pag-iingat sa kapaligiran kasama ang kapwa bilang pag-iwas sa sakuna. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paghihikayat sa gawain. Paano to? Tignan ang mga larawan o simbolo sa ibaba. Sa iyong palagay, ano kaya ang ipinahiwatig na mensahe ng mga ito? Narito pa ang mga karagdagang larawan o simbolo. Mga katanungan. Una, nakakita ka na ba ng mga ganitong simbolo sa mga panoorin o kaya ay sa mga nakapaskil sa tahanan, paaralan o komunidad? Pangalawa, para saan kaya ang mga simbolong ito? Pangatlo, ano kayang mga pangyayari ang tinutukoy ng bawat simbolo? Pang-apat, mahalaga bang malaman mo ang ibig sabihin ng mga ito? Bakit? At panglima, handa ka ba at ang iyong pamilya sa mga ganitong halimbawa ng pangyayari? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Batay sa iyong mga karanasan bilang bata, natutunan mo na ang pagiging maingat sa maraming bagay ay isang pagpapahalaga na kinakailangan upang maging ligtas ang sarili, pamilya at komunidad. Kabilang na dito ang pag-iingat sa kapaligiran. Matutulungan ka ng aralin na ito na maunawaan ang kahalagahan at mga paraan ng pag-iingat sa kapaligiran bilang pag-iwas sa mga sakuna sa loob at
sa labas ng tahanan at sa paaralan kasama ang iyong kapwa. Tinatawag na sakuna ang isang pangyayari kung ito ay nagdudulot ng lubhang pinsala o kaya ay pagkawala ng buhay ng tao. Sa pagdaan ng panahon, mas nagiging mapanganib ito dahil sa pagkasira ng ating kalikasan at pagbabago ng pandaigdigang klima. Nagdudulot ng mas malaking epekto ito sa tao, kung kaya't mahalagang makagawa ka at ang iyong kapwa ng paraan upang maiwasan at hindi ito mangyari sa pamamagitan ng patuloy na pag-iingat sa kapaligiran. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Panuto, ano-anong mga salita ang may kaugnayan sa sakuna? Isulat ito sa mga inilaan na hugis sa ibaba. Magaling. Una, baha. Pangalawa, lindol. Pangatlo, sunog. Mga bata, tandaan, ito ay ilan lamang sa mga pwedeng maging mga sagot. Ikalawang araw. Unang aralin, mga iba't ibang sakuna sa loob at labas ng tahanan at paaralan. Pagprosesong pag-unawa. Panuto, tukuyin kung anong uri ng sakuna ang ipinapakita ng bawat larawan. Para sa unang larawan, ano kaya ito? Tama. Baha. Pangalawang larawan, ano kaya ito? Magaling. Bagyo. Pangatlong larawan, ano kaya ang tawag sa sakuna na ito? Mahusay. Lindol. Pang-apat na larawan, ano kaya ito? Napakagaling. Landslide. Panglimang larawan, ano kaya ito? Mahusay. Tsunami. At pang-anim na larawan, ano kaya ang tawag dito? Napakahusay. Sunog. Mga katanungan. Una, ano ang epekto ng mga sakunang nasa larawan sa tao at sa mga ari-arian? Magaling. Ang mga sakunang tulad ng baha, bagyo, lindol, landslide, tsunami at sunog ay may malalaking epekto sa tao at ari-arian. Maaari itong magdulot ng pagkasira ng mga bahay, gusali at kagamitan, pagkawala ng kabuhayan at ari-arian, at pagkamatay ng mga hayop
at pagkasira ng kapaligiran. Pangalawa, sa iyong palagay, may paraan kaya upang mapigilan o maiwasan ang mga sakunang ito? Mahusay! Opo, may mga paraan upang maiwasan o mabawasan ang epekto ng sakuna kahit hindi man lahat ay napipigilan. Halimbawa, pagtatapon ng basura sa tamang lugar para hindi bumaha. Pagtatanim ng puno upang maiwasan ang landslide at pagbaha. Pagkakaroon ng emergency kit at evacuation plan. At pagsunod sa mga babala at paalala mula sa pamahalaan. Pinatnubayang pagsasanay. Mahalagang malaman ang iba't ibang uri ng sakuna at ang mga posibleng pinsala na maaari nitong maidulot sa tao, ari-arian at kapaligiran. Makapagbibigay ito ng pagkakataon na makapaghanda at malaman ang mga dapat na gawin kung sakaling mangyari ito. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga sakuna na maaaring mangyari habang nasa loob at labas ng tahanan at paaralan. Una, bagyo. Ito ang pagbugso ng malakas na hangin at ulan. Pangalawa, baha. Ito ang pagtaas ng tubig dulot ng malakas na pag-ulan. Pangatlo, lindol. Ito ang paggalaw ng lupa. Pang-apat, landslide. Ito ang pagguho ng lupa. Panglima, tsunami. Ito ang napakalaking alon na dulot ng lindol o ng pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat. Pang-anim, sunog. Ito ang dulot ng pagkalat ng apoy. Para sa kasunod na bahagi, paano to? Alam mo ba na mayroong dalawang uri ng sakuna? Maaring ito ay nangyayari sapagkat likas o natural. Maaari ring mangyari ang sakuna dulot ng kilos ng tao. Ngayon ay alamin kung ang mga natukoy na sakuna sa unang gawain ay likas o dulot ng tao. Para sa likas na sakuna, ano-ano kaya ang mga ito? Magaling. Una, baha. Pangalawa, bagyo. Pangatlo, lindol. Pang-apat, tsunami. At panglima, landslide. Para naman sa sakunang dulot ng tao. Napakagaling. Sunog. Sa panahon ng sakuna, mahalaga na alamin ang dapat gawin upang mapanatiling ligtas ang sarili at pamilya, upang ingatan ang buhay,
mga ari-arian, at lahat ng nakapaligid dito. Tandaan ang mga sumusunod na hakbang. Una, maging alerto at makinig sa mga balita. Alamin ang lagay ng panahon at kung mayroong babala at mga pangyayari sa pamayanan. Pangalawa, maghanda ng emergency kit at kagamitan. Siguraduhin na mayroong sapat na pagkain, tubig, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan. Pangatlo, magplano kasama ang pamilya. Alamin kung saan ang mga ligtas na lugar sa tahanan kung mayroong lindol. Saan ang ligtas na daan palabas kung mayroong sunog at ano ang mga lugar na dapat iwasan, gayon din sa labas ng paaralan. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, pag-unawa at pag-iingat sa kapaligiran. Pagprosesong pag-unawa. Ang kapaligiran ay tumutukoy sa lahat ng bagay sa mundo, kabilang ang mga likas na bagay at hindi likas na bagay. Ang mga likas na bagay ay bahagi ng kalikasan. Ito ay hindi gawa ng tao, tulad ng mga hayop, halaman, karagatan, at iba pa. Ang kapaligiran at kalikasan ay napakahalaga sa tao. Ito ang nagbibigay ng kailangan natin upang mabuhay. May kakayahan din itong protektahan ang tao laban sa mapinsalang sakuna at panganib. Halimbawa, pinoprotektahan ng mga puno ng bakawan ang tao mula sa malalakas na alon. Ang mga puno rin ay tumutulong upang ang mga lupa mula sa kabundukan ay hindi gumuho. Sinisip-sip din ito ang tubig na nakakapagpabawas sa pagtaas ng tubig baha sa isang lugar. Mayroong mga sakuna na hindi kayang pigilan ng tao sapagkat ito ay likas. Ang halimbawa ng likas na sakuna ay ang bagyo, lindol, pagputok ng bulkan at tsunami. Mayroong ding mga sakuna na maaaring mangyari dahil sa kilos ng tao. Ang lahat ng kilos at ginagawa ng tao ay may epekto, hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa kapaligiran. Ang hindi pag-iingat ng tao sa kapaligiran ang nagiging dahilan ng pagkasira nito. Gayon din, lalong lumalala ang masamang epekto ng mga sakuna sa tao.
Halimbawa nito ay kung uubusin ng tao ang puno sa kagubatan at kapatagan, mas mapapadalas ang pagguho ng lupa at mataas na level ng pagbaha. Mas tumataas din ang posibilidad ng sunog, lalo na sa kagubatan sa panahon ng tag-init dahil sa matinding pagtaas ng temperature o temperatura ng mundo. Ayon rin sa pag-aaral ng siyensya, ito rin ang dahilan ng mas matagal at mas malalakas na bagyo kaysa noon. Ang pag-iingat sa kapaligiran kasama ang kapwa ay napakahalaga upang maiwasan ang mga sakunang dulot ng tao at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Kailangang alamin at isagawa ang mga kilos na makapagpapabawas ng posibilidad ng sakuna sa tahanan at paaralan. Ang pangangalaga sa kalikasan ang paraan upang ingatan ang buhay ng bawat isa, ang mga ari-arian katulad ng bahay, at mapanatiling maayos ang iba pang nakapaligid dito. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ika-4 na araw. Ikatlong aralin, mga paraan ng pag-iingat sa kapaligiran kasama ang kapwa. Pagprosesong pag-unawa. Paano to? Basahin ang isang pahayag at iugnay ito sa aralin. Ibahagi ang iyong sariling pagpapaliwanag ukol dito. Basahin natin. Take care of the earth, and she will take care of you. Ano kaya ang paliwanag ukol dito? Napakagaling! Ang pahayag ay nagsasabi na kung aalagaan natin ang kalikasan, ibabalik nito sa atin ang benepisyo tulad ng malinis na hangin, tubig at pagkain. Kapag pinabayaan natin ito, tayo rin ang magdurusa sa mga sakuna at kakulangan ng likas na yaman. Mga katanungan. Una, ano ang mga kilos na iyong ginagawa na nagpapakita ng pag-iingat sa kapaligiran? Tama! Pagtatapon ng basura sa tamang basurahan at pagre-recycle ng mga maaaring gamitin muli. Pagtatanim ng halaman o puno sa bakuran at komunidad. Pagsunod sa mga alituntunin sa kalinisan sa paaralan at tahanan. Pangalawa, paano mo mahihikayat ang iyong kapwa na ingatan ang kapaligiran para maiwasan ang sakuna?
Magaling. Mag-organisa o sumali sa mga clean-up drives at tree planting activities. Magbigay ng magandang halimbawa sa pamamagitan ng sariling wastong kilos sa kalikasan. Pinatnubayang pagsasanay. Alagaan at ingatan ang kapaligiran upang makaiwas sa sakuna. Maaring gawin ang mga sumusunod kasama ang kapwa upang lalong maging epektibo at mabuti ang epekto nito sa kapaligiran at kalikasan. Kung mas marami ang kikilos at magiging maingat sa kapaligiran, ang tao rin ang makikinabang dito. Una, ugaliin ang pagsasaayos ng basura. Ayon sa batas RA number 9003 o Republic Act number 9003, kailangan paghiwa-hiwalayin ang mga basura ayon sa uri nito. Kailangan pagsama-samahin ang nabubulok, di nabubulok, papel, bote at iba pa. Makatutulong ito upang maiwasan ang pagkalat ng basura na bumabara sa mga kanal at iba pang lugar na dinadaanan ng tubig. Kung ito ay maisasagawa, maiiwasan ang matinding pagbaha at mabilis na bababa ang level ng tubig sa lugar. Magtanim ng mga puno. Ang pagtatanim ng maraming puno sa inyong bakuran o sa mga lugar na kakaunti lang ang puno ay mahalaga. Bukod sa nakapagbibigay ito ng sariwang hangin, tumutulong din ito upang maiwasan ang global warming o pag-init ng mundo. Pinoproseso ng mga puno ang carbon dioxide, isang greenhouse gas na nagpapainit sa kapaligiran. Sa kagubatan, mahalaga rin ang puno upang maiwasan ang landslides o pagguho ng lupa. Ang mga ugat ng puno ang siyang parang kamay na nagbubuklod sa lupa at nagpipigil upang gumuho ito. Palawakin ang kaalaman ukol sa pangangalaga sa kapaligiran at ibahagi ito sa kapwa. Kasama ang kapwa, alamin ang iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa mga sakuna at mga maaring dahilan nito. Makinig o makilahok sa mga seminar sa loob at labas ng paaralan na nagtatalakay kung paano mapanatiling ligtas at maiiwasan ang sakuna. Kung may paraan upang mapigilan ito, mahalagang maibahagi agad ito sa kapwa upang maprotektahan ang kanilang buhay at mga ari-arian. Makilahok sa mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa. Kung mayroong mga proyekto o gawain ang inyong komunidad na may layuning ingatan ang kapaligiran tulad ng clean-up drives, pagtatanim ng puno at halaman, at pagsasagawa ng recycling, huwag mag-alinlangang sumama at makilahok. Maaring ikaw
ang maglunsad at magsimula ng mga ganitong gawain. Sa pagkikipagtulungan sa komunidad, mas napapadali ang mga gawain at mas nagiging makabuluhan ito. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pabaong pagkatuto. Sa kabuuan, ang pagiging maingat sa kapaligiran kasama ang kapwa ay mahalaga para makaiwas sa sakuna. Ang panganib na dala ng sakuna ay maiwasan at mapapanatili ang kaligtasan kung sama-samang kikilos at pangangalagaan ang kapaligiran. Ang buhay na biyaya ng may likha, mga ari-arian at ang iba pang nakapaligid dito ay maiingatan din. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pagsusulit. Bahagi A. Panuto. Basahing mabuti ang bawat pahayag at piliin sa kahon ang tinutukoy nito. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bawat bilang. Una, pagguho ng lupa. Ano ang tamang sagot? Magaling. Landslide. Pangalawa, pagbugso ng malakas na hangin at ulan. Ano ang tamang sagot? Magaling. Bagyo. Pangatlo, pagtaas ng tubig dulot ng malakas na pag-ulan. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Baha. Pang-apat, paggalaw ng lupa. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Lindol. Panglima, isang pangyayari na nagdudulot ng lubhang pinsala o kaya ay pagkawala ng buhay ng tao. Ano ang tamang sagot? Napakagaling. Sakuna. Pang-anim, dulot ng pagkalat ng apoy. Ano ang tamang sagot? Magaling. Sunog. Pang-pito, napakalaking alon na dulot ng lindol o ng pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat. Ano ang tamang sagot? Magaling. Tsunami. Para sa bahagi B, panuto, sagutin ang katanungan. Para sa bilang 8 hanggang 10, paano makakatulong ang pagiging maingat sa kapaligiran sa pag-iwas sa sakuna?
Tama! Nakakatulong ang pagiging maingat sa kapaligiran sa pag-iwas sa sakuna dahil napapanatili natin ang kalinisan. Naiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig at napipigilan ang paglala ng mga kalamidad tulad ng baha at landslide. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga iba't ibang sakuna sa loob at labas ng tahanan at paaralan. Pag-unawa at pag-iingat sa kapaligiran. At ang mga paraan ng pag-iingat sa kapaligiran kasama ang kapwa. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.